Buti na lang nandito si Kuya Roden at akalain niyo po na ayos niya agad ng less than 24 hours. Napaka-legit po ni Kuya Roden at ang dami niya din pong natulungan ng mga tao at mga sikat din na mga vlogger. Kaya humingi po agad ako ng tulong kay Kuya Roden. At syempre, hindi pwedeng hindi natin ma-meet ng personal si Kuya Roden. Sobrang napakabait po ni Kuya Roden. Kaya ito guys, panoorin niyo po. Hello everyone! Ako po si Zipporah at ngayon kasama ko po si Kuya Roden. Yan. Si Kuya Roden po, sobrang laking tulong po na ginawa niya po para po sa akin kasi po yung YouTube channel ko po, naka po kasi yung YouTube channel ko, pero dahil po kay Kuya Roden, naayos niya po kahit wala pang 24 hours. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa iyo, Kuya Roden. Kaya ngayon po, kailangan po talaga natin siyang ma-meet. Tsaka ngayon po, may gusto lang po akong itanong sa iyo, Kuya Roden. Para ito na po yung Q&A with Kuya Roden. So, ready ka na po ba, Kuya Roden? Ready naman. Okay. So, ang una ko pong tanong is, ano pong pakiramdam nung nakakatulong ka po sa mga nahack na mga account? Ayun, masaya ako. Masaya naman kasi ayun na nababalik sa kanila kasi mas kailangan nila yung mga account nila eh. Andun na yung mga personal na information nila, contacts, ayan. Ayun, masaya, nakikita ko talagang na-appreciate nila yung ginagawa ko. Kasi kaya parang masaya. minsan yun din yung parang ano nila eh, no? Parang pinaka source of ano nila, source of life. So, minsan po ba meron kayong parang mga hindi niyo naayos sa mga nahack? Oh, may ganun naman. May ganung case na hindi ko na-solve. Ano pong pakiramdam niyo pag yung hindi mo naayos yung hack, yung mga nahack? Ayun, malungkot din kasi ano eh, di mo sila natulungan kasi kailangan nila yun. Lahat ng ginawa ko, lahat ng ginawa ko tapos walang nangyari. Sinasabi ko na lang na wala nang chance. Sasabihin ko wala nang chance kapag wala na talaga akong nagawa. Nakakalungkot din ako na pag hindi mo naayos tapos yung pa naman yung kailangan ng mga tao. Ba't po mas pinili mong mag-ayos ng hack kaysa maging hacker? Ayun, una-una, masama mang ha. Oo naman. Oo, yun. Kaya ano na lang. Ayan, masama talaga yan. Nakita ka po, marami ka rin pong mga ano yun, yung mga naayos po yung mga nanghak sa mga sikat na vlogger, musician, artist. Sino-sino na po ba yung mga natulungan yung mga vlogger or artist or musician? Si Madam Kilay, Madam Alejo, Marcelito Pomoy, sila Smaglas, Marcelito po mo? Smoglos? Ang dami na rin po pala. First One, yung iba vloggers naman sila Ma'am Zara Lopez, Favor Cruz, yung iba di ko Basta marami. So, meron po ba kayong ma-i-advise sa mga tao po ngayon para po mas mag-ingat po sila lalo ngayon para po maging mas secure yung mga social media nila, yung mga account nila? Ayun, make sure na lang na secured yung account nila, like yung mga email, contact number updated. Pangalawa, wag maniniwala sa lahat ng mga emails. Kailangan double check nila kung legit ba yun. Kung di naman sila maalam dun, wag nila basta-basta i-click. Maghanap sila ng kakilala nila na pwedeng pagtanungan kung ano ba, kung totoo ba to, ganun. Siyempre para sure. Ganun. Tapos wag nag-i-install ng kung ano-ano sa computer, wag magda-download kung saan-saan. Yun nga. Para maiwasan yung malware. Kailangan din po pala double check yung mga search mo pati Hindi lang double. Kung pwede ba, triple, mas pa para sure. Oo nga. So, maraming salamat po sa pagsasagot ng mga tanong ko, Kuya Roden, at maraming salamat po ulit sa pag-aayos ng YouTube channel ko. So, saan po namin kayo pwede ma-follow or pwede po namin kayo makontak?
ayun, sa Facebook, yun lang, search na lang, Roden S. Eco, or pwede nyo akong i-email, ecoroden@gmail.com. Yun lang. So yun po, maraming salamat po at maraming salamat po Kuya Roden. At yun po, maging secure po kayo palagi at wag po kayo pipindot ng kung ano-ano sa mga Gmail account nyo. Nadala na ako eh. So yun po, maraming salamat po. See you in the next video. Bye!